Good day sir, ito po yung unit na ipapadala ko. Mag-video ako ng tutorial sa pag-operate nitong unit. Ang thermostat dito po, ang reading niyan ay 37.5 to 37.8. Maximum na reading na allowed ay 38.0. And then switches, automatic ito. Automatic, itaas nyo lang yung switch. Sa automatic, nakasat po yan ng every 2 hours. Ayan, so gumagalaw yung tray. And then service light, ito. Pampaliwanag lang yan sa loob. Ginagamit lang yan kung may sisilipin kayo. Ayan, ilaw lang yan LED. Hindi po yan yung heater. Pampaliwanag lang yan kung may sisilipin. Taas or baba, gagana yan. Ayan, taas or baba na switch, gagana. And then, manual, left and right. Ginagamit siya pagpantay ng tray kasi nakatagilid yung tray. Pagka naka-automatic, mag-steady siya ng nakatagilid. Mahirap mag-load ng itlog. Kailangan pantayin. So, para pantayin, manual muna. Hindi gagana yung left and right pagka naka-automatic. Dapat naka-manual. And manual. And then, either papunta sa kaliwa or papunta sa kanan. Papunta sa kaliwa or papunta sa kanan. Kung yung tray natin ay nasa kaliwa yung mababa, papuntahin natin siya sa kanan. Kung nasa kanan naman yung mababa, papunta sa kaliwa. So, ito, nasa kaliwa yung mababa, papuntahin natin siya sa kanan. So, ilagay natin to sa right. Ayan. And then, hintayin na dumaan sa gitna. Pagka nasa gitna na siya, igigitna lang din natin ito para mag-steady na siya dun. Ayan. So, malapit na sa gitna. Gitna din to. Steady na siya dyan. Hindi na siya gagalaw. Pwede nang hilahin yung tray mamaya. Main switch, on and off lang po yan. And then, ito sa taas, auto water refill. Ito yung water pan sa taas. Huwag niyo po itong papabusan ng tubig kahit hanggang 3/4 yung laman hanggang dito. Para dyan. And then may switch, ito. Pagka nakaganito, naka-off. Pagka nakaganito, naka-on. So lagi lang yung naka-on, ina-off lang yung kung lilinisan yung water pan. And then may fuse dito sa side, ito. Iniikot lang yan. Kung sakaling yung buong sistema hindi gumagana pati yung pan, posibleng pumutok lang yung fuse. For protection lang naman to. Magbibigay ako ng extra na pamalit para kung pumutok. And then latch lock, dalawa. Ito yung loob. Ang heater na gamit natin ay itong Cantal coil ito. And then pan, ito yung auto water refill galing taas. May floater yan so hindi siya mag-overflow. May takip lang yan. Yung takip ganito lang yung pagkakalagay. Kung nasaan yung floater na doon yung butas. Huwag niyang babalik na rin. Kasi mag-overflow yan. Sasabitan sa takip. And then ito yung setter. Pwede nang hilahin. Ayan. At ito pang isa. Ayan, hilahin. Ayan. Hatchet base. Ayan. So, dito sa setter, dito yung itlog ng 1 to 18 days. 19 days, nililipat dito sa hatcher. So, every 10 days, ikandling nyo kapag ka nasa setter. And then, bago ilipat sa hatcher, ikandling nyo pa rin kasi baka may mga bulok. Masama, puputok po yun sa incubator. Dapat matanggal yun. Habang yung itlog na dito sa setter, yung takip, lagay ng tubig ay may takip. Yan, ganyan lang siya. Pagka nasa setter, may takip lang itong maliit yung butas. And then, pagka nasa hatcher, nandito, tanggalin nyo lang itong takip, alisin nyo lang yan. Sakto na po yung humidity niyan so wala na kayong gagawin na iba. Setter may takip, pagka nasa hatcher tanggalin lang itong takip na to. Kung may time na sabay, basta may laman yung hatcher dapat wala itong takip. Ibalik ko na lang after na mag-hatch. Ayan. So yan na po yung unit, ibabalot ko na siya, ipapadala ko na rin siya ngayong araw.